Nagulat lahat ng magulang sa labas ng school. Hindi sila makapaniwala na si Guning ang babaeng nagwagi ng kampyon sa National Math Competition ngayong taon. Kung ganoon, talagang natapos na ni Guning ang kanyang papel bago siya lumabas. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang ilang mga magulang na maaaring nandaya si Guning sa pagsusulit. Pagkatapos ng lahat, napakahirap para sa kanila na tanggapin ang katotohanan na si Guning ay kakaiba at matalino sa mga estudyante sa high school. Bueno, hindi ako makakagawa ng conclusion, ngunit tiwala ako na makapasok ako sa pinapangarap kong unibersidad, sabi ni Guning. Siya ay tumingin napakatiwala, ngunit hindi mayabang. Aling unibersidad ang pinapangarap mong unibersidad? Tanong ng reporter. Ang Capital University, sabi ni Guning. Ang Capital University ay isang sikat at prestihiyosong unibersidad sa bansa, at mayroon itong napakapiling patakaran sa pagtanggap. Si Guning ang kampyon ng pambansang kompetisyon sa matematika ngayong taon, kaya napakaposible para sa kanya na matanggap ng Capital University. Mga ad ng PubFuture. Maraming magulang ang naiinggit kay Guning ngayon. Umaasa silang lahat na makapasok ang kanilang mga anak sa pinakamagagandang unibersidad sa bansa, na magiging pagmamalaki ng kanilang mga pamilya. Gayunpaman, ang kanilang mga anak ay halos hindi maihahambing kay Guning. Nakaramdam sila ng hindi komportable na si Guning ay mas mahusay kaysa sa kanilang mga anak. Dahil dito, ibinuka ng isang nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang bibig at sinabi sa acidic na tono. Ang pagiging tiwala ay isang magandang bagay, ngunit huwag ipagmalaki ang iyong kakayahan kung sakaling mabaigo ka. Sabay lingon ng babaeng reporter sa medyo may edad na. Kaka-interview ko lang sa iyo, at very confident ka sa performance ng anak mo. Sinabi mo na ang iyong anak ay madaling makapasok sa isang magandang unibersidad. Sa tingin mo, bakit nagyayabang ang ibang estudyante kung may tiwala sila sa sarili nila? Ang babaeng reporter na ito ay pumanig kay Guning. Marami na siyang narinig tungkol sa mga nagawa ni Guning noon, kaya naniwala siya na hindi nagyayabang si Guning. Sa totoo lang, fan siya ni Guning kaya handa siyang ipagtanggol si Guning. Ikaw, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay napatulala saglit. Ang ilang mga magulang ay may parehong ideya sa kanya, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita ng kahit ano ngayon pagkatapos marinig ang tanong ng babaeng reporter. Ang lahat ng mga mag-aaral na nagsusulat ng pagsusulit ay umaasa na magagawa nila ang kanilang makakaya upang makapasok sa isang magandang unibersidad. Si Guning ay isa sa kanila, at maliwanag na may tiwala siya sa kanyang sarili. Guning. Naniniwala ako na matagumpay akong makapasok sa Capital University. At naniniwala din ako na ang iyong karera ay magiging mas mahusay at mas mahusay lamang sa pagganap, sabi ng babaeng reporter kay Guning pagkatapos. Ang mga magulang na iyon, gayunpaman, ay nalilito. Sa kanilang mga mata, si Guning ay isang estudyante lamang, at imposible para sa kanya na magkaroon ng karera sa murang edad. Bagamat nalilito sila, nahihiya silang magtanong patungkol kay Guning. Salamat, ngumiti si Guning at umalis kasama ang kanyang pamilya. Ningning, kumusta ang pagsubok? Tinanong ni Guman si Guning mamaya. Madali lang at nasagot ko na lahat ng tanong, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nakaramdam ng kasiyahan ang pamilya ni Guning para sa kanya. 3:00 ng hapon gagawin ang pangalawang pagsusulit pero 10 pa lang ngayon kaya umuwi muna sila para mananghalyan. Pagkatapos ng unang araw ng pagsusulit, tinawagan ni Guning si Master Leng at sinabi sa kanya ang kanyang nararamdaman. Natawa si Master Leng nang may kasiyahan nang sabihin sa kanya ni Guning na kumpiyansa siyang makakuha ng matataas na marka. Walang pag-aalinlangan, tinawag ni Master Leng sina Zhang Zhongyo at Master Shu para magpakitang gilas. Masaya rin sina Master Shu at Zhang Zhongyo para kay Guning, ngunit naiinggit sila kay Master Leng. Hinihiling nila na si Guning ay maaaring maging apo nilang manugang. Sa pag-iisip niyan, sinisi nila ang kanilang mga apo. Nakaramdam ng hinanakit sina Zhang Roikan at Xu Jinchen, dahil hindi nila naisip na kasalanan nila na hindi naging girlfriend si Guning. Hindi ito pinansin ni Xu Jinchen,
ngunit medyo nalungkot si Jiang Roycan. Talagang may ideya siya na habulin si Guning noon, ngunit si Guning ay mayroon ng kasintahan si Leng Xiaotong noon. Pagkatapos ay sinabi ni Master Leng sa kanyang pamilya ang magandang balita na kumpiyansa si Guning na makapasok sa Capital University. Ang ilang miyembro ng pamilya Leng ay nakaramdam ng saya para kay Guning, habang ang ilan ay hindi. Hindi kailanman nagustuhan ni Jiang Shuyuan at Leng Xiaojia si Guning kaya ngumuso sila ng may pang-aalipusta. Sa kanilang mga mata, si Guning ay mula sa isang mahirap na pamilya. Kahit bilyonaryo na siya ngayon, nouveau-riche siya. Anuman ang nakamit ni Guning, mayroon pa rin silang ideya na magdulot ng gulo kay Guning. Pagkaraan ng 2 araw, natapos na ang National College Entrance Examination, at iniabot ni Guning ang kanyang papel ng mas maaga kaysa sa ibang mga estudyanteng gaya ng dati. Labis na nagulat ang ibang mga estudyante sa unang pagkakataon, ngunit unti-unti nilang tinanggap. Sina Tang Yunfan, Tang Haifeng, Guman at Leng Xiaotong ay nanatili sa tabi ni Guning sa 2 araw na ito. Kasabay nito, maraming balita tungkol kay Guning sa TV. Ang ilang mga estudyante na nanood ng balita tungkol kay Guning ay nag-isip na ang National College Entrance Examination ay iba sa math competition. Kahit na si Guning ang kampyon sa taong ito, hindi ito nangangahulugan na makakakuha din siya ng matataas na marka sa National College Entrance Examination. At saka, hindi pa lumabas ang resulta ng National College Entrance Examination, kaya maraming tao ang nagsabi na nagyayabang si Guning. Naniniwala sila na magiging sobrang nakakahiya kung mabibigo si Guning na makapasok sa Capital University. Kasabay nito, maraming tao ang handang suportahan si Guning. Dahil maaaring manalo si Guning ng kampyonato sa kompetisyon sa matematika ngayong taon, ipinakita nito ang kanyang natatanging kakayahan. Gayunpaman, palaging maaaring maging sanhi ng mga talakayan si Guning sa internet. Nang matapos ang National College Entrance Examination, tinawagan muli ni Guning si Master Leng para i-update siya tungkol sa nangyari. Inimbitahan ni Master Leng si Guning na bisitahin ang kabisera ng lungsod, dahil na-miss niya ito. Sumang-ayon si Guning. Pagkatapos ng National College Entrance Examination ay nakatanggap si Guning ng maraming tawag at mensahe mula sa kanyang mga kaibigan, at sumagot siya sa kanila ng may pasensya. Si Chu Pihan at ang iba ay nagmungkahi din na magsama-sama upang magdiwang. Kahit na ang National College Entrance Examination ay talagang mas mahirap kaysa sa mga normal na pagsusulit, hindi sila natakot na baka hindi sila makapasok sa isang magandang unibersidad. Pagkatapos ng lahat, marami silang pagpipilian. Si Tang Yunfan at ang iba ay aalis kinabukasan, dahil abala pa si Tang Yunfan sa kanyang negosyo, kaya nanatili si Guning sa bahay para sa hapunan. Makikipagkita siya sa mga kaibigan niya mamaya sa isang bar. Naunawaan ni Chu Pihan at ng iba pa, kaya nagpa siya silang magtipon pagkatapos ng hapunan. Si Guning ay kakain pa rin sa bahay ni Yumixi, kaya hindi siya aalis sa City B kasama si Tang Yunfan bukas. Babalik siya sa City B kinabukasan. Walang sinabi si Tang Yunfan tungkol dito, at hayaan si Guning na magdesisyon ng mag-isa. Pagkatapos ng hapunan, sabay na lumabas sina Leng Xiaotong at Guning at hindi nag-abala si Tang Yunfan na magtanong kung kailan sila babalik. Sa katunayan, kahit na hindi umuwi si Guning ngayong gabi, hindi sila mag-aalala. Malapit nang magpakasal sina Guning at Leng Xiaotong pagkatapos ng lahat. Napagdesisyonan nila na pupunta sila sa Dihao Clubhouse na pagmamay-ari ng Qinggang para masaya. Nag-book si Chu Pihan ng pribadong silid para sa kanila. Gayunpaman, bagamat si Chu Pihan ang nag-book ng kwarto, babayaran ni Guning ang bill, dahil aalis na naman siya. Gayunpaman, nagkaroon ng aktibidad sa Lucky Draw sa Dihao Clubhouse, at nanalo muli si Guning ng espesyal na premyo, kaya kailangan lang niyang magbayad ng 100 yuan para sa bayad sa pribadong silid. Ang iba ay labis na nagulat na si Guning ay muling nanalo ng espesyal na premyo, dahil alam nila na napakahirap makuha ito. Gayunpaman, alam ni Leng Xiaotong na si Guning ay may isang pares ng jade eyes, kaya napakadali para sa kanya na gawin ito.
Boss, sa tingin ko dapat ay mayroon kang isang pares ng mga espesyal na mata. Paano posible na maaari kang manalo ng espesyal na premyo sa bawat oras? Gulat na sabi ni Howran. Tumawa at nagbiro si Guning, naniniwala ka ba na mayroon akong isang pares ng jade eyes? Gusto ko, pero hindi ako makapaniwala. Umiling si Howran. Naniniwala din ang iba na napakaswerte ni Guning. Maraming mga high school students sa bar ngayong gabi, at lahat sila ay gustong magpahinga pagkatapos ng pagsusulit. Sa kasamaang palad, mas madaling makatagpo ng gulo kapag maraming mga teenager ang nagtitipon. Umalis sina Howran at Chin Zixen patungo sa banyo, ngunit kahit papaano ay nakipag-away sila sa ilan pang kabataang lalaki. Pareho silang malalakas na lalaki, ngunit uminom sila ng sobra at dahil dalawa lang sila, nabigo silang manalo sa laban sa 5 binata. Sa makatuwid, sina Howran at Chin Zixen ay nasugatan sa huli. Ang taong nagdulot ng gulo kay Howran ay ang mahigpit na kaaway ni Howran, si Wu Xiaojia. Ang pamilya ni Wu Xiaojia ay isang napakayaman na pamilya sa CTF, at nag-aral siya sa No. 1 High School. Siya ay 20 taong gulang sa taong ito. Ngunit siya ay isang senior na mag-aaral, dahil nabigo siyang makapasok sa isang universidad noong nakaraang taon at kailangang mag-aral ng 1 taon pa sa mataas na paaralan. Si Wu Xiaojia ay may matagal ng sama ng loob kay Howran mula pa noong sila ay nasa junior school. Sina Wu Xiaojia at Howran ay nasa parehong junior school noon, ngunit si Wu Xiaojia ay mas mataas ng grado kaysa sa Howran. Pareho silang manggugulo at madalas silang mag-away. Nagkaroon sila ng marahas na away minsan at nanatili sa ospital ng halos kalahating buwan upang ganap na gumaling. Matapos makapasok sa high school si Wu Xiaojia, bihira silang magkita, ngunit nag-aaway pa rin sila hanggang sa magkakilala sila. Si Howran ay mas mahusay kaysa kay Wu Xiaojia sa pakikipaglaban, kaya si Wu Xiaojia ang talo sa lahat ng oras. Sa makatuwid, nang malaman ni Wu Xiaojia na isang kaibigan lang ang nasa tabi ni Howran sa pagkakataong ito, nagpasya siyang samantalahin ang pagkakataong ito at talunin si Howran. 4 na tao ang kasama ni Wu Xiaojia, kaya may kalamangan siya. Nakalimutan pa niya na ang club ay pag-aari ng Qinggang pagkatapos uminom ng kaunting alak. Hindi alam ni Guning at ng iba pa na nag-aaway sila sa washroom, pero pinuntahan sila ng mga security guard sa Dihao Clubhouse para paghiwalayin sila. Walang pagkaantala, iniulat ito ng isang security guard kay Chu Peihan. Nang marinig ni Guning at ng iba pa, pumunta sila para tulungan si Howran. Nang dumating si Guning at ang iba pa, hinayla na sila palabas ng washroom. Sinulyapan ni Guning ang 5 binata, pagkatapos ay tinanong sina Howran at Chin Zixen, ano ang nangyari? Boss, siya ang mahigpit kong kaaway, at una niya akong sinuntok. Sabi ni Howran, alin ang totoo? Tumanggaw si Guning. Sinabi niya kay Howran na huwag makipag-away sa ibang tao nang walang dahilan, at nakita si Howran sa kanya. Hindi siya nag-abalang talunin si Wu Xiaojia nang ipahiya siya ni Wu Xiaojia sa mga salita sa simula. Nagsimula siyang makipag-away kay Wu Xiaojia nang bigla siyang suntukin ni Wu Xiaojia. How dare you do that kay Howran? Gusto mo ba? Mabilis na uminit si Chu Peihan, at tumayo siya kaagad. Parang makikipag-away siya sa mga kabataang iyon, ngunit pinigilan siya ni Guning. Nag-aalalang tinanong ni Guning sina Howran at Chin Zixen, ano ang nararamdaman mo ngayon? Okay lang kami. Inaliw ni na Howran at Chin Zixen si Guning. Mabuti, dapat kang bumalik sa pribadong silid ngayon, sabi ni Guning. Oo naman, sumang-ayon sina Howran at Chin Zixen. Kahit nasugatan sila at galit, naunawaan nila na tutulungan sila ni Guning na bayaran si Wu Xiaojia. Sila ay mga malapit na kaibigan ni Guning, at hindi ito matitiis ni Guning kung binubuli sila ng ibang tao. Teka. Ayoko, gustong pigilan ni Wu Xiaojia si Howran sa pag-alis. Humarap si Guning sa kanya at binigyan siya ng malamig na tingin, na natakot kay Wu Xiaojia kaya napatikom siya sa isang iglap. Ano ang gusto mong gawin? Magagawa ko ito sa iyo,
ngunit dapat mong tandaan na ang club na ito ay pag-aari ng Qinggang. Kung ayaw mong inisin, maaari tayong pumunta sa ibang lugar, sabi ni Guning. Wala siyang intensyon na hayaang makatakas si Wu Xiaojiao, ngunit naisip niya na hindi siya nararapat na turuan siya ng leksyon dito mismo. Nang marinig ni Wu Xiaojia ang pangalang Qinggang, hininaan niya ang kanyang boses. Nag-aatubili siyang makipag-usap sa Qinggang, ngunit ayaw niyang umalis ngayon. Mahusay, maaari nating harapin ang problemang ito ngayon sa labas, sabi niya sa kanya. Hanggat nasa labas sila ng Dihao Clubhouse, wala itong kinalaman kahit anong mangyari. Walang problema, sumang-ayon si Guning. Nauna siyang lumabas, sinundan ni Leng Xiaoteng at iba pa niyang kaibigan. Ano man ang gustong gawin ni Guning, hindi makikialam si Leng Xiaoteng, maliban kung kailangan ni Guning ang kanyang tulong. Puntahan mo si Qiangge na tulungan tayo, sabi ni Wu Xiaojia sa isa sa kanya. Mga kasama. May makapangyarihang katulong si Wu Xiaojia, kaya naglakas loob siyang suntukin si Haoran. Bukod dito, sina Haoran at Qin Zixen ay nasugatan na, at marami pang mga babae sa grupo ni Guning, kaya naniwala siya na kaya niyang manalo. Tama, tumakbo pabalik sa isang pribadong kwarto ang kasama niya nang walang tagal. Narinig ni Guning at Leng Xiaoteng ang mga salita ni Wu Xiaojia, ngunit hindi sila nag-abala na pigilan siya. Sinundan kaagad ni Wu Xiaojia si Guning sakaling tumakas siya. Bagamat nasugatan din si Wu Xiaojia at ang kanyang mga kasama, nakagalaw pa rin sila ng normal. Madalas silang lumaban sa ibang tao, at nasanay na sila. Hindi nagtagal, dalawang grupo ng mga tao ang nakatayo sa tapat ng isa't isa sa labas ng club. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong lutisin ang problemang ito? Tanong ni Guning kay Wu Xiaojia. Napatingin si Wu Xiaojia sa pintuan ng Dihao Clubhouse, ngunit wala pa rin si Qiangge. Sinaktan lang kami ng mga kaibigan mo, at gusto naming maranasan din nila ang parehong bagay. Nagtaas ng boses si Wu Xiaojia at mukhang agresibo. Sa oras na ito, nagpakita si Qiangge. Napansin siya ni Chu Pihan at ngumiti ng may paghamak. Well, magagawa mo ito kung may kakayahan ka, sabi ni Guning. Hay, Qiangge, ako. Tumingin si Wu Xiaojia kay Qiangge na sabay naglakad palapit sa kanya. Hihilingin niya kay Qiangge na gawin ito para sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang pagkamangha, tuwirang pinutol siya ni Qiangge at binati si Chu Pihan pati na rin si Guning ng may malaking paggalang. Ikinagalak kitang makita, Miss Chu at Miss Gu. Si Qiangge ay isang lalaki na mga 30 taong gulang, at siya ay isang mahalagang pinuno sa Qiangge, kaya halatang kilala niya si Chu Pihan. Pamilyar din siya sa mukha ni Guning, dahil sinabihan siya ni Chu Xuanfeng na huwag magdulot ng gulo kay Guning kahit na may bayad sa kanya ng malaking pera. Bukod pa riyan, kailangan niyang maging magalang kay Guning, dahil kaibigan ng kanilang ulo si Guning. Maraming natutunan si Qiangge tungkol kay Guning mula sa internet at naalala niya ang mukha ni Guning. Natigilan si Wu Xiaojia nang makita niyang napakagalang ni Qiangge sa dalawang batang babae. Hindi niya maintindihan kung bakit napakagalang ni Qiangge sa kanila. Qiangge, sinaktan lang ng lalaking ito ang mga malalapit kong kaibigan, at nasugatan din siya. Mapapatawad natin talaga siya dahil lahat sila nasugatan sa laban, pero ayaw niyang tanggapin ang resulta. Ano sa tingin mo? Itinuro ni Chu Pihan si Wu Xiaojia at sinabi kay Qiangge. Malinaw na isang kasinungalingan na mapapatawad nila si Wu Xiaojia. Kahit na hindi ito sinabi ni Guning ng malakas, alam nilang lahat na hindi hahayaan ni Guning na makawala si Wu Xiaojia. Napaka-protective ni Guning sa kanyang mga kaibigan. Medyo natakot si Qiangge at nagpaliwanag kaagad. Miss Chu, kahit na hindi ako estranghero kay Lord Wu, tiyak na hindi ako sasali sa gulo na ito. Ano? Nay na si Wu Xiaojia. Naunawaan niya na tumanggi si Qiangge na tulungan siya dahil sa dalawang batang babae, ngunit hindi pa rin niya alam kung sino ang dalawang batang babae na ito. Sa katunayan, napakabuti na ni Qiangge na hindi matalo si Wu Xiaojia para kay Chu Pihan.
Kung hihilingin sa kanya ni Chu Peihan na gawin iyon, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Si Qiang Ge ay nagkaroon ng magandang relasyon sa nakatatandang kapatid ni Wu Xiaojia, si Wu Xiaoming, at naging maayos ang pakikitungo niya kay Wu Xiaojia pagkatapos. Sa mga karaniwang araw, binigyan siya nina Wu Xiaoming at Wu Xiaojia ng maraming benepisyo, kaya ayaw niyang sirain ang kanyang relasyon sa kanila, ngunit kailangan niyang isuko ang mga ito kapag napilitan siyang pumili. Talagang hindi niya kayang inisin si Chu Peihan. Si Chu Xuanfeng ay alipors ni Sito Ye, at sinira niya ang kanyang nag-iisang nakababatang kapatid na babae. Kung nalaman niyang masama ang pakikitungo ni Qiang Ge sa kanyang nakababatang kapatid kasama ng ibang tao, maaaring mawalan ng buhay si Qiang Ge. Sa makatuwid, ang tanging magagawa ni Qiang Ge ngayon ay ang lumayo sa gulo na ito. Napakabuti, tumanggo si Chu Peihan na may kasiyahan. Wala siyang intensyon na pahirapan ang mga bagay para sa kanya, dahil kumpiyansa siya na siya lang ang makakatalo kay Wu Xiaojia at sa kanyang mga kasama. Sina Hao Ran at Qin Zixen ay mga matatapang na lalaki, ngunit marami siyang natutunang kasanayan sa Kung Fu. Bueno, ayaw ka naming ay bully dahil mas marami kaming tao kaysa sa iyo, kaya kong lumaban sa inyong 5 ng mag-isa, sabi ni Chu Peihan. Dahil sinabi iyon ni Chu Peihan, tumabi si Guning at ang iba pa at nanood ng drama. Bago pa makapag-react si Wu Xiaojia at ang kanyang mga kasama, sinuntok sila ni Chu Peihan ng marahas na parang mga punching bag. Sa wakas ay napagtanto nila na sila ay nakagawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali upang magdulot ng gulo kay Chu Peihan. Laking gulat ng mga nanonood ng madaling bugbugin ng isang babae ang 5 binata ng mag-isa. Jesus, ang babaeng ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Bakit sila nag-aaway sa labas ng Dihaw Clubhouse? Walang may pakialam. Panipi tuldok panipi. Hindi ginamit ni Chu Peihan ang kanyang buong lakas, ngunit hindi rin sila gaanong nasugatan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Guning kay Chu Peihan na huminto at pinakinggan siya ni Chu Peihan. Kung maglakas loob kang salakayin muli si Hao Ran, ito ang makukuha mo, malamang na mas marahas sa susunod. Binalaan ni Chu Peihan si Wu Xiaojia. Walang sinabi si Wu Xiaojia, dahil natatakot siyang magsalita ngayon. Nagulat siya na may malapit na kaibigan si Hao Ran na napakahusay sa martial arts. Dahil natuto na si Wu Xiaojia ng leksyon, bumalik si Guning at ang kanyang kaibigan sa pribadong silid. Maaga pa noon, at ayaw nilang umuwi ngayon. Talagang hindi hahayaan ni Guning na magsaya sa mga pinsala, kaya kumuha siya ng 2 mahiwagang tableta at ibinigay kina Hao Ran at Qin Zixen. Kinuha ito ni Hao Ran at Qin Zixen, at mas bumuti ang pakiramdam nila pagkatapos ng ilang minuto. Alam nila kung gaano katakataka ang mga table task ni Guning, ngunit nagulat pa rin sila sa mahusay na epekto nito. Sa oras na ito, ipinadala ni Qiang Ge si Wu Xiaojia sa ospital at tinawagan si Wu Xiaoming. Hindi itinago ni Qiang Ge ang katotohanan kay Wu Xiaoming, at sinabi niya kay Wu Xiaoming ang lahat ng nalalaman niya. Naunawaan ni Wu Xiaoming na si Qiang Ge ay nasa napakahirap na sitwasyon, kaya hindi niya sinisi si Qiang Ge para dito. Dahil dito, napanatili ni Qiang Ge ang kanyang magandang relasyon kay Wu Xiaoming. Umalis si Guning at ang kanyang mga kaibigan sa club noong 11:30 PM, ngunit hindi sila umuwi. Sa halip, nagpunta sila upang magkaroon ng merienda sa gabi. After have-night snacks, it was already 1 AM. Tinawagan ni Suanya ang kanyang family chauffeur para sunduin siya. At si Chu Peihan ay mayroon ding kotse, kaya responsibilidad nilang ihatid ang kanilang mga kaibigan na nakatira sa parehong direksyon kung saan sila pauwi. Nakaupo sina Yumixi at Anyi sa kotse ni Guning, sina Hao Ran at Qin Zixen ay kasama ni Chu Peihan, habang si Suanya ang naghatid kay Moke pauwi. Bagamat medyo nakainom si Leng Xiaoteng, ayos lang sa kanya na magmaneho ng kotse. Gayunpaman, sinabihan pa rin siya ni Guning na uminom ng magical pill, kung sakaling pigilan siya ng traffic police.
Nang dumating si Yumixi sa kanyang tahanan, pinaalalahanan niya sina Guning at Anyi na huwag kalimutang kumain kasama ang kanyang pamilya sa kanyang bagong tahanan sa Jiehua Garden bukas ng hapon. Bagamat handa na ang bagong tahanan ni Yumixi sa Jiehua Garden para sa isang pamilyang lilipatan, hindi iyon gagawin ng pamilya ni Yumixi hanggang bukas. Dahil sikat na sikat ang mga apartment sa Jiehua Garden, karamihan sa mga ito ay naka-reserve na bago pa man ito mailagay sa merkado. Humigit kumulang 80% ng mga apartment sa Jiehua Garden ang nabili kaagad pagkatapos na mailagay ang mga ito sa merkado, at 30% ng mga mamimili ay lumipat na. Bagamat hindi mataas ang occupancy rate, hindi rin ito mababa dahil ang Jiehua Garden ay isang bagong living area. Sa kabuuan, naibenta ng Jiehua Garden ang mga apartment nito sa napakabilis na bilis. Kahit na ang Fenghua Luxury Mansion ang pinakasikat na tirahan sa lungsod na ito ay masyadong mahal. Bilang resulta, halos 20% ng mga bahay nito ay ibinebenta pa rin. Pagkatapos ihatid si Yumixi pauwi, kinailangan ni Leng Xiaoteng na pauwiin si Anyi. Bumalik sina Guning at Leng Xiaoteng sa Fenghua Luxury Mansion nang parehong umuwi sina Yumixi at Anyi. Inihinto ni Leng Xiaoteng ang sasakyan sa underground parking lot. Pinatay niya ang ilaw sa kotse, ngunit hindi agad bumaba ni Guning o siya. Walang pagkaantala, idiniin ni Leng Xiaoteng ang katawan ni Guning at hinalikan siya. Nag-atubili siyang bitawan siya at hinalikan siya ng matagal bago niya ito inakay pauwi. Hindi umalis si Leng Xiaoteng hanggang sa pumasok si Guning sa kanyang tahanan. Tulog na ang pamilya niya, kaya gumagalaw siya. Bago siya matulog, nakipag-chat siya kay Leng Xiaoteng sa WeChat saglit. Nagsimulang gumamit ng WeChat si Leng Xiaoteng pagkatapos niyang maging kasintahan si Guning, kaya isa lang ang kontak niya sa WeChat. Kinabukasan, maagang bumangon si Guman at naghanda ng almusal para sa kanyang pamilya, dahil 9 AM na sila aalis papuntang airport. Dahil aalis si Guman ngayon, hindi pumasok si Guqing sa beauty salon. 2 araw lang silang nagkasama, at kailangan nilang maghiwalay muli. Dumating si Tang Yunfan at ang iba pa sakay ng private jet, kaya lilipad din sila pabalik sa City B sakay nito. Nang umalis sila, hinatid ni Guning at Leng Xiaoteng si Guqing sa beauty salon bago sila bumalik sa Fenghua Luxury Mansion. Dahil wala na si Tang Yunfan at ang iba pa, umuwi si Leng Xiaoteng kasama si Guning. Gayunpaman, tinawagan ni Xu Jinchen si Leng Xiaoteng noong hapong iyon at ito ay isang bagay na mahalaga, kaya kinailangan ni Leng Xiaoteng na umalis. Sa kabutihang palad, natapos na ang National College Entrance Examination, at maaari siyang umalis ng walang pag-aalala. Pagkatapos ay dinala ni Guning si Leng Xiaoteng sa airport. Pagbalik niya sa city center, 5 PM na kaya diretso siyang pumunta sa bagong tahanan ni Yumixi sa Jiehua Garden. Bagamat 6 PM ang takdang oras, dapat siyang dumating ng mas maaga bilang panauhin. Pumunta si Guning para bumili ng ilang mga regalo habang papunta siya sa Jiehua Garden. Dahil ang Jiehua Garden ay isang napakalaking living area, maraming maliliit na zone sa loob. 2 hanggang 5 gusali ang kasama sa isang zone at may hiwalay na gate at mga security officer sa labas. Ang bagong tahanan ni Yumixi ay nasa Zone C. Nang i-drive ni Guning ang kanyang sasakyan papunta sa underground parking lot, nakita niya ang ilang pamilyar na figure na nakatingin sa paligid sa gate. Hindi nagtagal ay nakilala niya ang mga ito at napagtanto na sila ang nakatatandang tiyuhin at mga tiyahin ni Yumixi. Hindi nagulat si Guning nang makita sila rito, dahil sinabi niya sa kanila na ang bagong tahanan ni Yumixi ay nasa Jiehua Garden. Pinagsisihan niyang ginawa iyon ngayon, dahil maaaring magdulot ito ng hindi kinakailangang gulo sa pamilya ni Yumixi. Dahil ang problemang ito ay dulot ng kanyang pagkakamali, naisip niya na dapat niyang harapin ito ng maayos. Sa makatuwid, hindi nagmaneho si Guning papunta sa parking lot, sa halip ay inihinto niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada, pagkatapos ay naglakad papunta sa kanila. Malinaw na hindi nila nakalimutan si Guning, at mukhang natakot nang biglang lumitaw si Guning. "Anong ginagawa mo dito?"
Tanong ni Guning. Hindi bagay sa iyo. Nagtatalo ang nakatatandang tiyahin ni Yumixi. Oo, pero trabaho ko kung maglakas loob kang pahirapan ang pamilya ni Yumixi dito. Hindi ako magiging magalang sa iyo, at dapat ay iningatan mo ang aking mga salita, sabi ni Guning sa malamig na tono. Nang marinig iyon, medyo natarante sila. Gayunpaman, ayaw nilang umalis. Ang mga magulang ni Yumixi ay ang aking kuya at hipag. Close relatives tayo, sabi ng nakababatang tiyahin ni Yumixi. Parang napakalapit nila sa pamilya ni Yumixi, pero sa totoo lang, pumunta sila doon para lang sa pera. Well, wala akong oras na sayangin ka. Kung ayaw mong magkaroon ng gulo, lumayo ka sa pamilya ni Yumixi. Binyantaan sila ni Guning, pagkatapos ay umalis. Sino ka sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong takutin kami. Galit ang nakababatang tiyahin ni Yumixi. Inabot niya ang kanyang kamay, sinusubukang hawakan ang balikat ni Guning, ngunit iniwasan ito ni Guning at medyo natisod siya. Ikaw, pinandilatan ng nakababatang tiyahin ni Yumixi si Guning. Ngumuso si Guning nang may pang-aalipusta. Ano ang gusto mong gawin? Atakihin ako. Hindi ko akalain na magagawa mo iyon. Ikaw. Ang nakababatang tiyahin ni Yumixi ay puno ng galit ngayon at inatake muli si Guning. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong mahina sa harap ni Guning. Lumayo si Guning sa kanyang mabilis at sabay na tumama sa kanyang paa, pagkatapos ay bumagsak ang nakababatang tiyahin ni Yumixi sa lupa. Natamba siya ng malakas at napasigaw ng malakas. Maraming tao ang naakit sa kanyang malakas na sigaw, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari dito. Inakala ng nakatatandang tiyuhin at tiyahin ni Yumixi na si Guning ay isang batang babae lamang, ngunit si Guning ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Ayos ka lang. Nang mahulog ang nakababatang tiyahin ni Yumixi, tumakbo ang nakatatandang tiyuhin at tiyahin ni Yumixi upang alalayan siya. Kahit na hindi rin sila close, mas maganda ang relasyon nila sa isa't isa kaysa sa pamilya ni Yumixi. Akala nilang lahat ay mas magaling sila sa pamilya ni Yumixi, dahil mas mahirap ang pamilya ni Yumixi kaysa sa kanila. Simpleng breakfast stand lang ang tatay ni Yumixi para kumita ng pera, habang ang nanay ni Yumixi ay laging may sakit. Bukod dito, ang ina ni Yumixi ay nanatili sa kama ng maraming taon. Mula nang mabalitaan ng mga kamag-anak ni Yumixi na lilipat ang kanyang pamilya sa isang bagong apartment, nagsama-sama sila, sinusubukang makakuha ng pera mula sa pamilya ni Yumixi. Sa makatuwid, nagalit ang nakatatandang tiyuhin at tiyahin ni Yumixi nang bumagsak sa lupa ang nakababatang tiyahin ni Yumixi. Sumigaw ang nakatatandang tiyuhin ni Yumixi kay Guning, paano mo siya matulak pababa? Itinulak ko siya pababa. Nakakatawa. Siya ang gustong umatake sa akin at iniwasan ko lang, sabi ni Guning. Talagang hindi niya itinulak ang nakababatang tiyahin ni Yumixi, ngunit lihim niyang nataman ang paa nito. Gayunpaman, dahil hindi ito nakita ng nakatatandang tiyuhin ni Yumixi, hindi niya ito inamin. Pagkatapos ng lahat, ang nakababatang tiyahin ni Yumixi ang unang sumalakay sa kanya, at pinoprotektahan lang niya ang kanyang sarili. Sa totoo lang, kung ang isang tao ay nangahas na salakayin si Guning, hindi magdadalawang isip si Guning na maging mas marahas. Ikaw, ang nakatatandang tiyuhin ni Yumixi ay hindi alam kung ano ang sasabihin ngayon. Boss, kailangan mo ba ng tulong? Sa oras na ito, sina Haoran, Qin Zixen, at Zhang Tianping ang tumakbo. Pumunta sila rito sakay ng kotse ni Haoran, at nakita nila ang kotse ni Guning sa gilid ng kalsada. Nakaramdam sila ng kakaiba at tumingin sila sa paligid para hanapin si Guning, pagkatapos ay nalaman na nakikipagtalo si Guning sa mga kamag-anak ni Yumixi sa malapit. Kaya naman, inihinto ng mabuti ni Haoran ang kanyang sasakyan at tumulong sila kay Guning. Nakaramdam ng takot ang nakatatandang tiyuhin at mga tiyahin ni Yumixi nang si Haoran at ang iba pang malalakas na lalaki ay lumakad. May iba ka pa bang dapat pag-usapan sa akin? Kung hindi, kailangan kong pumunta ngayon. Tinitigan ni Guning ang nakatatandang tiyuhin ni Yumixi.
Ibinuka ng nakatatandang tiyuhin ni Yumixi ang kanyang bibig, ngunit hindi naglakas loob na magbitaw ng salita. Ngumuso si Guning at umalis. Nang bumisita sina Guning, Haoran at ang iba pa sa pamilya ni Yumixi na may dalang maraming regalo. Nakaramdam ang mga magulang ni Yumixi ng papuri, at paulit-ulit nilang pinasalamatan si Guning dahil tinulungan niya silang makuha ang kanilang bagong tahanan. Kahit na sinabi ni Guning na ito ay isang benepisyo para kay Yumixi, ang mga magulang ni Yumixi ay nagpapasalamat pa rin sa kanya. Sinabi ni Guning sa mga magulang ni Yumixi na nasagasaan niya ang nakatatandang tiyuhin at mga tiyahin ni Yumixi sa labas ng gate. Pinaalalahanan din niya ang mga magulang ni Yumixi na mag-ingat. Kung may nangyaring kakilakilabot, maaari silang tumawag sa tanggapan ng seguridad para sa tulong. Hindi nagustuhan ng mga magulang ni Yumixi ang nakatatandang tiyuhin at mga tiyahin ni Yumixi, at ayaw nilang makita sila. Pagkatapos kumain, sabay silang nanood ng TV at nagkwentuhan. Maya-maya, nakatanggap si Guning ng tawag mula sa kakaibang numero na pag-aari ng CTG. Kinuha ito ni Guning at inisip kung sino ang may-ari nito nang marinig niya ang boses nito. Hey, si Guning ba ito? Isang lalaki ang tunog ng kaba sa telepono. Si Lin Fei iyon. Talagang alam ni Lin Fei na ito ang numero ni Guning, ngunit tinanong pa rin niya ang tanong na iyon upang matiyak ito. Oo, ako nga, sabi ni Guning. Ito si Lin Fei. Naalala mo pa ba ako? Nagkita kami sa freeway papuntang County X noong isang araw, sabi ni Lin Fei. Oo, may maitutulong ba ako? Tanong ni Guning. Katatapos lang ng National College Entrance Examination. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Tanong ni Lin Fei na may pag-aalala. Hindi masama, sabi ni Guning. Ako. Nang may ibang gustong sabihin si Lin Fei, naputol siya ng isang malakas na tunog nang may sumipa sa pinto at sinabing, Fei, anong nangyari? Paano mo masasaktan ang iyong sarili bago ang kompetisyon bukas? Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Guning. Tinawag siya ni Lin Fei ngayon dahil sa kompetisyon na gagawin niya bukas. Paumanhin, patawarin mo ako saglit. Humingi ng tawad si Lin Fei kay Guning. Ayos lang, sabi ni Guning, pagkatapos ay narinig niya si Lin Fei na nakikipag-usap sa ibang lalaki. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Iwan mo na ako ngayon. Hindi alam ng lalaki na may kausap si Lin Fei sa telepono nang kakapasok lang niya, kaya nagsalita siya ng malakas. Ngayon ay nakita niya si Lin Fei na may kausap sa telepono, sabay sarado ang kanyang bibig. Pagkatapos, lumingon si Lin Fei para kausapin muli si Guning. Guning, talagang tinawagan kita para sa iyong tulong. Alam kong kakakilala lang namin at hindi kami pamilyar, pero emergency lang, at sa totoo lang hindi ko alam kung ano ang kaya kong gawin ngayon. Nag-alinlangan sandali si Guning. Gaya nga ng sinabi ni Lin Fei, kakakilala lang nila at ngayon ay bigla na lang siyang humingi ng tulong sa kanya, na medyo kakaiba. Gayunpaman, dahil pumayag na siyang makipagkaibigan sa kanya, ayaw niyang direktang tumanggi na tulungan siya. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Ang bagay ay isang exchange student mula sa Country R ang dumating sa CTG University ilang araw na ang nakalipas. Galit na galit si Lin Fei nang magsalita siya tungkol sa estudyanteng ito mula sa Country R. Magaling siyang magkakarera, at nagkaroon kami ng hindi pagkakasundo sa racetrack kahapon. Inabuso niya tayo at ang ating bansa. Nang sabihin iyon, mas nagalit si Lin Fei. Maging si Guning ay nakaramdam din ng sama ng loob. Nagpatuloy si Lei Fei, masyado akong galit kaya pumayag akong makipagkarera sa kanya bukas, ngunit inatake ako ng isang grupo ng mga tao kalaunan at nasugatan nila ang aking kamay. Hindi ako marunong magmaneho ngayon. Maaari mo ba akong tulungan? Kahit anong gusto mo, handa akong gawin para sa iyo hanggat kaya ko. Napakahalaga ng kompetisyong ito sa mga mata ni Lin Fei. Naunawaan ni Lin Fei na may kinalaman ito sa exchange student mula sa Country R na bigla siyang inatake ng isang grupo ng mga kakaibang lalaki. Gayunpaman,
Hindi niya alam kung bakit ginawa iyon ng exchange student dahil kumpiyansa siyang manalo. Ito ay isang napakarumi na lansihin. Sumang-ayon si Guning na ang exchange student mula sa bansa R ay dapat na utak ng bigla ang pag-atake na ito kay Lin Fei. Ginawa niya iyon kung sakaling nanalo si Lin Fei sa laro. No problem, willing akong tulungan ka. Kung kailangan ko ng tulong mo sa hinaharap, ipapaalam ko sa iyo, sabi ni Guning. Pumayag si Guning na tulungan si Lei Fei dahil galit din siya sa mga tao mula sa bansa R. Talaga, tuwang-tuwa si Lin Fei. Sa tulong ni Guning, tiwala siyang matatalo ang exchange student mula sa country R. Kailan at saan gaganapin ang kompetisyon? Tanong ni Guning. Pagkatapos ay sinabi ni Lin Fei kay Guning ang oras at lugar. Ang kompetisyon ay gaganapin sa XX Racetrack sa 2 p.m. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Guning, tinanong siya ng kaibigan ni Lin Fei, Lin Fei, sino ang inimbitahan mong magkaroon ng kompetisyon para sa iyo? Guning, ang babaeng kakasabi ko lang sa iyo, at naniniwala ako sa kanya, sabi ni Lin Fei. Naniniwala siya na si Guning ay mas malamang na manalo sa laro kaysa sa kanya. Walang sinabi ang kanyang kaibigan, ngunit hindi pa niya nakikita si Guning, kaya nag-aalala pa rin siya. Gayunpaman, wala silang pagpipilian ngayon. Nang mga alas 8 ng gabi, tinawagan ni Leng Xiaoteng si Guning at sinabi sa kanya na nakarating na siya sa kabisera. Si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay nanatili sa bagong tahanan ni Yu Mixi hanggang alas 9 ng gabi, bago sila bumalik sa kanilang sariling mga tahanan. Tinawagan ni Guning si Gao Yi pagka-uwi niya, at sinabihan siyang maghandang pumunta sa CTG bukas. Hindi nagtanong si Gao Yi ng dahilan at ginawa niya ang anumang sinabi sa kanya ni Guning. Kinabukasan, umalis si Guning at ang kanyang dalawang bodyguard ng alas 9 ng gabi, at nakarating sila sa CTG makalipas ang 2 oras. Hindi agad nakipag-ugnayan si Guning kay Lin Fei, sa halip ay nauna silang kumain. Pagkatapos kumain ng tanghalian, tinawagan ni Guning si Lin Fei at sinabi sa kanya na nasa CTG siya ngayon. Tinanong siya ni Lin Fei kung nagtanghalian na ba siya. Sinabi ni Guning na nagtanghalian na siya, kaya napagkasundoan nilang magkita sa XX Racetrack sa 1:30 p.m. 12:30 p.m. pa lang ngayon, kaya nagpahinga si Guning ng kalahating oras bago siya pumunta sa racetrack. Ang racetrack ay matatagpuan sa isang suburb, kaya ito ay medyo malayo. Naabot ni Guning at ng kanilang dalawang bodyguard ang XX Racetrack ng ilang minuto bago mag 1:30 p.m. May malaking parking lot sa labas, at nakilala ni Guning ang kotse ni Lin Fei sa unang tingin. Nang makalapit siya, napansin din siya ni Lin Fei. Lumiwanag ang kanyang mga mata at sabay na naglakad papunta kay Guning. Dahil nasugatan ang kamay niya, pinaandar siya ng kaibigan niya at umupo siya sa passenger seat sa harap. Kumusta, Guning? Ngumiti si Lin Fei sa kanya. Ikinagalak na makilala ka, Miss Gu. Magalang na binati siya ng kaibigan ni Lin Fei. Excited din siyang makita si Guning sa totoong buhay matapos malaman ang tungkol sa kanyang mga nagawa. Kinagagalak kong makilala ka rin. Binati siya ni Guning, pagkatapos ay lumingon para tanungin si Lin Fei, dumating na ba siya? Hindi pa. Pero sabi niya darating siya bago mag 2 p.m., sabi ni Lin Fei. Pumunta tayo para makita ang truck ngayon. Malaki. Tumanggaw si Guning. Dahil si Guning ay magkakaroon ng kompetisyon sa ngalan ni Lin Fei, pinaandar niya ang kotse ni Lin Fei sa loob. Ang racetrack na ito ay pagmamay-ari ng pamilya Lin, at bukas ito sa lahat. Maliban sa racetrack, mayroon ding horse riding field, at marami pang amusement facility. Kailangan ni Lin Fei ang racetrack na ito ngayon, kaya na-clear na ito. Sa makatuwid, ang mga nais magkaroon ng karera ng sasakyan ay kailangang maghintay sa mga upuan ng madla. Marami ring bisita ang nagpapahinga sa mga upuan ng madla. Nagmaneho si Guning sa isang truck sa normal na bilis. Ang racetrack ay sumasakop sa isang lugar na 550 ektarya, at ang track ay 2.82 kilometro ang haba na may 5 kaliwa liko at 8 pakanan na liko. Nilaibat lang ito ni Guning bago siya bumaba.
Tanong ni Lin Fei na may pagkamausisa, hindi mo ba gustong subukan ang bilis at pamilyar sa track? Hindi na kailangan, sabi ni Guning na may kalmadong mukha. Dahil sinabi iyon ni Guning, hindi na iginiit ni Lin Fei. Ang mga kaibigan ni Lin Fei na pawang mga mahilig sa karera ng kotse ay nagtipon mamaya. At nasa sabik silang makita din si Guning, dahil si Guning ay hindi isang ordinaryong babae, ngunit ang sikat na diyosa na si Go. Sa katunayan, dahil sa pambihirang hitsura ni Guning, maaari pa rin siyang maging sikat sa mga lalaki kahit na hindi siya ganoon. Pagkatapos, ipinakilala sila ni Lin Fei sa isa't isa. Bagamat sinabi ni Lin Fei kanina na kailangan niyang humingi ng pahintulot kay Guning kung gusto niyang makita ang kanyang mga kaibigan, aksidente iyon ngayon. Ang kanyang mga kaibigan ay dumating upang suportahan siya ngayon dahil magkakaroon siya ng laro kasama ang exchange student mula sa Country R. Anyway, inisip nilang lahat na mas maganda si Guning kaysa sa kanyang mga larawan. Nang 10 minuto na lang mula 2:00 ng hapon, sa wakas ay nagpakita na ang exchange student mula sa Country R, at dumating siya kasama ang 4 sa kanyang mga kaskwela. Ang 4 niyang schoolmates talaga ay mga brown-nosers niya. Masaichi Yoshida ang pangalan niya, at napakayaman at makapangyarihan daw ang pamilya niya sa Country R, kaya medyo mayabang. Ang 4 na lalaki ay kanyang mga kaskwela at kayumangging ilong, sabi ni Lin Fei kay Guning. Kinasusuklaman ni Lin Fei ang 4 na kayumangging ilong. Binigyan lang sila ni Guning ng isang sulyap at walang sinabi. Nang lapitan nila si Lin Fei, tinitigan nila siya ng masamang tingin, ngunit namangha sila sa kagandahan ni Guning nang makita nila ang mukha nito. Napalingon pa si Masaichi Yoshida kay Guning, na ikinainis niya. Nagpasya siyang turuan siya ng leksyon ngayon. Sige, dahil nandito na tayong lahat, pumili na tayo ng karerang sasakyan, sabi ng isa sa kanila. Well, natrap ako at nasugatan kahapon, kaya hindi ako makapag-drive ngayon. Kakarera ni Miss Gu kay Masaichi Yoshida sa ngalan ko. Ayos lang ba sa iyo? Lumingon si Lin Fei kay Masaichi Yoshida. Malinaw na alam ni Lin Fei na ang bitag ay ginawa nila, ngunit wala siyang ebidensya kaya hindi niya sila matanong. Hindi mahirap para sa kanya na maghanap ng ebidensya, ngunit ayaw niyang mag-alala ang kanyang pamilya. Wala rin siyang balak na lunukan ang kahihiyan, at determinado siyang bayaran si Masaichi Yoshida. Si Masaichi Yoshida at ang kanyang mga brown-noser ay medyo nataranta nang sabihin ni Lin Fei na siya ay nakulong. Sa totoo lang, ang 4 na lalaki ay hindi nang ahas na saktan si Lin Fei dahil sa background ng pamilya ni Lin Fei, ngunit pinilit nila ni Masaichi Yoshida na gawin ito. Hindi sila makakilos laban kay Masaichi Yoshida, kaya nagbabayad sila ng grupo ng mga hoodlum para gawin ito para sa kanila. Gayunpaman, dahil sa background ng pamilya ni Lin Fei, nasugatan lamang nila ang kanyang kamay kaya hindi siya makapagmaneho. Wala akong pakialam kung makipagkarera sa akin ang miss na ito, ngunit may isang kondisyon, sabi ni Masaichi Yoshida. Hinayla ni Guning ang kanyang mga labi. Ano ito? Tanong niya. Kung manalo ako, kailangan mo akong matulog sa isang gabi, sabi ni Masaichi Yoshida. Hindi na siya nag-abalang itago ang kanyang pagnanasa. Mayroon siyang mga domestic servant at iniisip ang tungkol sa sex sa lahat ng oras. Hindi nagulat si Guning. Si Lin Fei, sa kabaligtaran, ay galit na galit. Nang makikipagtalo na sana siya kay Masaichi Yoshida, pinigilan siya ni Guning. Ayos lang. Trust me, hindi mangyayari yon. Nang marinig iyon, medyo kumalma si Lin Fei. Nagtiwala siya kay Guning, ngunit hindi siya papayag na ipahiya ito ng ibang tao ng ganoon. Tinitigan ni Guning ng diretso si Masaichi Yoshida at sinabing, paano kung matalo ka? Kailangan kong putulin ang isang daliri mo. Sumasang-ayon ka ba? Dahil siya ay walang hiya, hindi siya magiging magalang. Bukod dito, si Guning ay hindi isang mahinang babae, at imposible para sa kanya na samantalahin siya. Si Masaichi Yoshida ay natulala sa isang segundo. Si Masaichi Yoshida ay isang exchange student. Paano ka makakapagtakda ng ganoong kondisyon?
Ipinagtanggol siya ng isa sa mga kaskwela ni Masaichi Yoshida. Ang kanyang argumento ay ikinatuwa ng lahat. Ano? Sa palagay mo ba ay tiyak na mabibigo si Masaichi Yoshida? Sabi ni Guning na may panghahamak. Kung gayon, sa palagay ko ay hindi mo dapat kasama ang laro. Nang marinig iyon, hindi nasiyahan si Masaichi Yoshida. Kalokohan, hindi ko sinabi yan. Itinanggi ito ng lalaki ng walang pag-aalinlangan. Dahil hindi mo sinabi, manahimik ka na lang. Magagawa ni Masaichi Yoshida ang desisyon sa kanyang sarili, tama ba? Tinaas ni Guning ang kanyang kilay. Ikaw, galit ang lalaki. Hindi mo ba alam na nakakainis at maingay ka? Nawalan ng pasensya si Guning. Manahimik ka na ngayon, sabi ni Lin Fei para suportahan si Guning. Ikaw, puno ng galit ang lalaki, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya ngayon. Masyado siyang mahina sa harap ni Guning. Inilibot ni Guning ang kanyang mga mata sa kanya, pagkatapos ay tumingin kay Masaichi Yoshida. Masaichi Yoshida, tatanggapin mo ba o hindi? Tanong niya. Walang problema, mukha namang confident si Masaichi Yoshida. Bagamat alam niyang hindi ordinaryong babae si Guning mula nang pumunta siya rito para magkaroon ng karera sa ngalan ni Lin Fei, hindi niya akalain na matatalo siya. Desidido siyang manalo sa karera. Bilang karagdagan, naakit siya sa kagandahan ni Guning. Napaka-excited para sa kanya na paikop siya. Mabuti, maaari na tayong pumili ng kotse ngayon, sabi ni Guning. Pagkatapos noon, pumunta sina Guning at Masaichi Yoshida para pumili ng kotse. Ngunit binigyan ni Masaichi Yoshida ng hindi magandang tingin ang kanyang kaskwela, na nangangahulugan na hindi siya nasisiyahan sa kanyang pag-uugali. Bagamat naiintindihan din ni Masaichi Yoshida na niloloko niya siya, napahiya siya sa ugali nito. Nakaramdam ng hinanakit ang kaskwela, ngunit hindi naglakas loob na magreklamo. Ang lahat ng mga racing car ay pareho ang tatak. Parehong pinaandar ni Guning at Masaichi Yoshida ang kotse para makita ang performance nito. Pagkatapos nilang pumili ng kotse, pinalayas nila ito sa starting line sa racetrack. Ang kotse ni Guning ay 0.2, habang ang kay Masaichi Yoshida ay 0.5. Bagamat naniwala si Lei Fei at ang kanyang mga kaibigan kay Guning, medyo kinakabahan pa rin sila sa sandaling ito. Hindi nila alam kung gaano kahusay si Masaichi Yoshida sa karera, kaya natakot sila na baka matalo si Guning sa laro. Kung natalo lang sila sa laro, matatanggap nila ang resulta, ngunit may isa pang kasunduan sa pagitan ni Guning at Masaichi Yoshida. Sa makatuwid, mas nag-aalala si Lin Fei sa kaligtasan ni Guning. Ang mga kaskwela ni Masaichi Yoshida, sa kabilang banda, ay hindi nababahala, dahil si Masaichi Yoshida ay nanalo ng maraming mga premyo sa mga kompetisyon sa karera ng kotse. Sa pangalawang pagkakataon na narinig nila ang panimulang putok ng baril, pinaandar ni Guning at Masaichi Yoshida ang kanilang mga sasakyan ng mabilis hanggat kaya nila. Natuwa ang mga manonood nang makita ang eksena. Sa loob ng ilang segundo, nilampasan ni Guning ang kotse ni Masaichi Yoshida. Gamaan ang pakiramdam ni Lin Fei at ng kanyang mga kaibigan. Kinabahan naman ang mga kaskwela ni Masaichi Yoshida. Si Masaichi Yoshida ay nababalisa din at binilisan ng walang pag-aalinlangan, ngunit nabigo pa rin siyang maabyutin si Guning. Ang sasakyan ni Guning ay nadagdagan ang distansya sa pagitan nila sa paglipas ng panahon, at si Masaichi Yoshida ay lalong nag-alala. Nako, matatalo na siya this time, sabi ni Lin Fei. Huwag kang padalos-dalos. Masyado pang maaga para sabihin iyon. Nagtalo ang isa sa mga kaskwela ni Masaichi Yoshida. Gayunpaman, nag-aalala rin siya na baka matalo si Masaichi Yoshida. Fang Tiansheng, hindi mo ba alam na nakakadiri ka kapag naging brown-noser ka? Ngumuso si Lin Fei nang may pang-aalipusta. Ano ang sinabi mo? Galit si Fang Tiansheng. Malinaw kong sinabi. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi nagustuhan ni Lin Fei si Fang Tiansheng. Ang lakas ng loob mong ipahiya ako sa harapan ko. Nagtaas ng boses si Fang Tiansheng.
Naging brown-noser ka sa harap ng isang exchange student mula sa country R dahil sa mayaman at makapangyarihan ang kanyang pamilya. Alam ko na kumuha ka ng grupo ng mga hoodlums para salakayin ako, inis na sabi ni Lin Fei. Ikaw, namutla ang mukha ni Fang Tiansheng. Alam niya na si Lin Fei ay hindi pipi, ngunit si Lin Fei ay walang ebidensya. Kaya kahit alam ni Lin Fei na siya ang utak sa likod ng pag-atake, walang magagawa si Lei Fei tungkol dito. Gayunpaman, nakalimutan niya na si Lin Fei ay hindi duwag. Walang ebidensya si Lin Fei, ngunit hindi ito gumagamit na hahayaan niya silang makatakas dito. Si Fang Tiansheng ay nakaramdam ng takot ngayon, dahil ang kanyang pamilya ay hindi maihahambing sa pamilya ni Lin Fei. Wow, ang galing ng No.2. Napakalayo na nito sa No.5. Ang biglaang bulalas ng isang tao ay naputol ang pagtatalo ni Lin Fei at Fang Tiansheng. Iniwan ni Lin Fei si Fang Tiansheng at tumutok sa laro. Bumibilis pa rin si Guning. Hindi na siya nag-abalang magdahan-dahan nang dumaan siya sa isang dogleg isa. Jesus, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Dapat may karanasan ang race driver ng No.2. Sa tingin ko ay maaaring siya ay marunong. Panipi tuldok panipi. Patuloy na pinupuri ng mga tao si Guning. Sa kanilang mga mata, tiyak na mananalo ang No.2. Laking gulat ni Masaichi Yoshida sa kanyang sasakyan. Sa kanyang pagkamangha, naabutan siya ni Guning sa loob ng ilang segundo at naiwan siya ng malayo sa daan. Gustuhin man niyang maabutan siya, malayo pa rin siya rito. Si Lin Fei at ang kanyang mga kaibigan ay mas nasasabik kaysa dati, dahil sigurado silang mananalo si Guning. Makalipas ang ilang segundo, huminto ang No.2 racing car sa dulong linya, si Guning ang nanalo. Ang kotse ni Masaichi Yoshida, gayunpaman, ay daan-daang metro pa rin ang layo sa likod ni Guning. Oo, nanalo siya. Nanalo si Guning. Nanalo siya. Si Lin Fei at ang kanyang mga kaibigan ay tumalon sa tuwa. Nang makababa si Guning sa kotse, pinalibutan siya ni Lin Fei at ng kanyang mga kaibigan. Guning, napakagaling mo. Mas magaling ka sa inaakala ko. Ikaw ba ay isang profesional na driver ng karera? Guning, fan mo na ako mula ngayon. Panipi tuldok panipi. Patuloy nilang pinupuri si Guning. Hindi alam ng audience na ang race driver sa No.2 racing car ay isang babae hanggang sa ipinakita ni Guning ang kanyang mukha, at lahat ay nagulat. Jesus, ang nanalo ay isang babae. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Wow, nagulat ako na ang isang babae ay mas mahusay kaysa sa isang lalaki sa karera ng kotse. Siyempre ang mga babae ay maaaring maging mas mahusay kaysa sa mga lalaki. Nakakamangha talaga. Panipi tuldok panipi. Nang dumating si Masaichi Yoshida, naglakad si Guning papunta sa kanyang racing car, kasunod si Lin Fei at ang kanyang mga kaibigan. Handa silang tawanan si Masaichi Yoshida. Kumusta, talunan, sabi ni Guning kay Masaichi Yoshida. Ano ngayon? Maglakas loob ka bang putulin ang isang daliri ko? Ako ay isang exchange student sa iyong bansa. Kung nasaktan ako, maaari itong maging isang internasyonal na isyu. Kaya mo bang tiisin ang resulta? Sabi ni Masaichi Yoshida. Tila tatanggihan niya ang kasunduan nila ni Guning. Nag-aatubili si Masaichi Yoshida na mawalan ng daliri, at determinado siyang maghayganti kay Guning. Nagpalitan ng tingin si Lin Fei at ang kanyang mga kaibigan sa isa't isa. Bagamat talagang kinasusuklaman nila si Masaichi Yoshida at hindi na makapaghintay na turuan siya ng leksyon, alam nilang tama ang sinabi niya. Well, gusto mo bang tanggihan ang kasunduan natin? Ngumisi si Guning. Oo, at ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Inamin ito ni Masaichi Yoshida nang walang pagkaantala. Siya ay isang walang hiyang tao. At saka, mukha pa rin siyang napakamayabang na parang may tiwala siya na walang magagawa si Guning para saktan siya. Paano kung matalo ako sa laro? Matatanggihan ko rin ba? Tanong ni Guning. Niloloko mo ba ako? Siyempre hindi mo kaya,
Sabi ni Mas Aichi Yoshida. Hindi nasisiyahan si Guning. Natatakot ako na hindi mo rin ito maitatanggi sa pagkakataong ito. Sa sumunod na segundo, lumipat si Guning patungo kay Mas Aichi Yoshida at hinawakan ang kanyang kamay na parang kidlat. Walang pag-aalinlangan, pinutol niya ng kutsilyo ang kanyang maliit na daliri. Masyadong mabilis ang nakikita ni Guning kaya walang malinaw sa kanyang mga pangyayari. Maging si Mas Aichi Yoshida ay hindi namalayan ang nangyari hanggang sa maputol ang kanyang hinliliit. Napasigaw siya sa sakit, na ikinatakot ng lahat. Go Yi at Kiyoya, gayunpaman, nanatiling kalmado. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang unang pagkakataon na tinuruan ni Guning ng leksyon ang mga walang hiyang tao sa malupit na paraan. Ang pangalawang Guning ay pinutol ang maliit na daliri ni Mas Aichi Yoshida. Lihim niyang inilagay ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa sugat upang maibsan ang sakit. Ginawa iyon ni Guning, hindi dahil mabait siya sa kanya, kundi dahil kailangan lang niyang putulin ang isang daliri nito at ayaw niyang lumala ang sitwasyon. Puno ng galit si Mas Aichi Yoshida ngayon, kaya hindi niya pinansin ang ginagawa ni Guning. Pagkatapos ay binitawan siya ni Guning at bumalik sa dati niyang posisyon. Huwag mong hiyain ang iyong bansa sa pamamagitan ng pagiging duwag. Napatingin si Guning kay Mas Aichi Yoshida. Si Mas Aichi Yoshida ang nagtakda ng taya bago ang laro. May intensyon din siyang sexually assault si Guning. Pinoprotektahan lang ni Guning ang kanyang sarili. Ikaw, gulat pa rin si Mas Aichi Yoshida. Hindi siya makapaniwala na talagang naglakas loob si Guning na putulin ang kanyang daliri. Nakaramdam siya ng galit at hiya at the same time. Sa mga mata ni Mas Aichi Yoshida, si Guning ay mas mababa sa kanya, kaya hindi siya dapat kumilos laban sa kanya. Si Mas Aichi Yoshida ay nakasentro sa sarili at nakakatawang hanggal. Mas Aichi Yoshida, hindi mo ba alam na napakadiri at walang hiya ka? Walang nagkakagusto sa iyo dito, dahil wala ka talagang inaasal. Wala ka bang sense of manners? Sabi ni Guning. Sa totoo lang, galit na galit din ang mga nanonood kay Mas Aichi Yoshida. Hindi siya marunong rumspeto sa ibang tao, at naniniwalang mas mataas siya sa iba. Totoong walang nagkakagusto sa kanya doon. Si Fang Tiansheng at ang iba pang mga brown noser ay parang mga daga na tumatawid sa mga lansangan.